Iyaan po ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating mahal na Panginoon. Akin na pong tinatawagan ng ating preacher for this afternoon, Brother Noel Castro. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Tayo pong lahat mga minamahal ay dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Bago po tayo dumako sa pag-aaral po ng mga salita ng Panginoon. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo, Diyos, na kami po yung binigyan ng pagkakataon, mahal na Panginoon, upang kami po ay makadalo, masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Mahal na Panginoon, talastas mo, Diyos, na kanina po ay medyo may kasungitan ng panahon, subalit narito po ang iyo po mga matatapat na anak, mahal na Panginoon, na hindi po nagpahadlang kahit ano po ito, Diyos. Kaya dalangin po, mahal na Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat sa amin. At patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa mga kasalanan po namin na pong nagawa, maging nasabi po ng ating mga bibig na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo, patawarin po ninyo kami, mahal na Panginoon. Lord, sa akong pag-aaral na po mga banal na salita, dalangin ko po, mahal na Panginoon, na lagisan mo po ang iyo po mga salitang ito, pati na po ang iyong ubang likod, dahil sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ako po ay walang sapat na kaalaman. Kaya bigyan mo po ko ng wisdom, knowledge, and understanding. Ganun din po ang mga kapatiran po na narito upang sa gayon, lahat po ng nga po mapag-aralan niyo po mga banal na salita, ikaw po ang siyang mapuri at tumimo sa bawat puso ng narito. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kami, O Diyos. Ito po ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus at aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, hindrances cast out in Jesus' name, unbelief, doubts cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord. Pumalakpak po ang mga kabataan nandoon. Praise God. Dito po mga kapatid. Dito po mga kapatid. Yung po nasa likuran. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Magandang hapon po sa inyong lahat, minamahal. Sa lahat po ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa, mga ginagamit ng Panginoon, sa lahat po ng mga awit, mga instrumentalist. At siyempre po ang ating pong beloved pastor, Pastor Jun Galas. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sa lahat po ng mga bisita, mga baguhan. Meron po tayong mga baguhan, ang dami po, kaya lang po, hindi po naisabit natin yung pangalan po rito. Gusto ko po sana kayong batiin ng one by one, subalit hindi po nakasabit po rito. Anyway, magandang hapon po sa inyo lahat. At higit po sa lahat, ating pong binabati ang ating mahal na Panginoong Yesus. Amen! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Alam po niyo mga minamahal, kanina po, tinawagan po ako ng ating pong beloved pastor. Dahil siya po ay galing po ng Porac at doon po siya sumamba mga minamahal at kanya pong naibalita po sa akin na malakas po ang ulan doon po sa Porac. At habang ako po ay naglalakbay din papunta sa gawain, medyo ang lalaki po ng ano po, no? Yung patak po ng ulan at akala ko talaga lalakas po ito. Pero ano po ninyo, mga minamahal, ako po ay nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, okay lang po na uulan, pero request lang po, after po ng gawain, kahit malakas ang ulan, okay lang po. Praise the Lord. At mga minamahal, salamat sa Diyos at pinakinggan po ang ating po mga dalangin na tayo po ngayon ay malaya na nakapupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At isang pagkikipag-simpatya mga minamahal, sa kalungkutan po ng ating po mga kapatid sa Panginoon. Alam po ninyo, ang sabi po ni Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen. Sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Bakit? Bakit po nasabi po ni Pablo po yun? Dahil po mga minamahal, kapag ang Kristiyano ay namatay, 100%, siya po ngayon ay nasa kamay ng ating Panginoon. Condolence po sa ating pong beloved pastor, Pastor Jun Galas.
ang kanyang pong mahal na ina, kapatid, ay kinuha na po ng ating mahal na Panginoon. Siya po ay nakahimlay doon po sa dako po ng Tokweng Porac. At yung pong mga kapatiran na gusto pong makiramay po sa kanila, mga minamahal, yung pong may gustong doon po sa gawain po, doon po sa may Tokweng Porac. At ganun din po, yung pong kapatid po ng ating pong mahal na kapatid na si Brother Mario, siya rin po ay kinuha na po ng Panginoon. Yung pong na-stroke na po ata yun. At talagang nakipag-struggle na rin po. At yung pong nanay po ng ating pong mahal na pastor, matagal na rin po na nakaroon po ng Alzheimer. At minsan hindi na po talaga nakikilala yung mga loved ones po niya. At medyo humina na po ng humina yung katawan. Pero mga minamahal, yun po ay nakatakda talaga sa tao ang mamatay na minsan. Amen. At po sabi po ni Apostol Pablo sa Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 27, "It is appointed unto man once to die, and after this the judgment." Amen. Nakatakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos ay ang paghuhukom. Amen. Kaya mapalad po tayo, kapatid. Alam po ninyo, kahit nung ako po nakasakit po ang aking nanay, nung nakaratay na po siya, talagang hirap na po siya. Alam po ninyo ginagawa ko, kapatid? Ang ginagawa ko, nananalangin ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, sa tutuusin, kailangan po namin ng aking magulang dahil mahal na mahal po namin siya, ayaw po namin mawala siya sa iyo. Pero kung ito po ay iyong kalooban at hindi mo na po siya pagagalingin, mas mainam pa po na kunin mo na ang buhay ng aking ina upang siya po ay mapayapa. Kapalalain po namin, kinuha po siya ng Panginoon. Amen. Kaya ako po ay naniniwala, 101% kasama po siya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At kanina po, kapatid, talagang nagsungit po ang panahon. Kaya po yung mga ibang kapatiran po natin, hindi po sila nakarating. Pero alam po ninyo, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, ito po ay gusto ng Panginoon talagang without mental reservation. Amen. Alam po niyo, nung kami po ay nakakilala, bago pa lang po kami sa Panginoon, pumutok ang pinatubo, Brother Esmer, no? Pumutok ang pinatubo, at nakakilala na po ako sa Panginoon noon. Sumasamba po kami sa dako po ng San Fernando, ng Sindalan. Alam po ninyo, kapatid, wala po kaming absent sa gawain ng Panginoon. Miyerkules, Biyernes, overnight prayer, no po? At saka linggo. Yung pong linggo, from 9 a.m. up to 4 p.m. Yun po ang service po namin doon. Pag Miyerkules naman po, from 2 p.m. hanggang 7 p.m. O, gaano po kahaba? Yung overnight prayer naman, from 9 p.m. hanggang 6 a.m. Walang tulugan po yan, kapatid. Halos wala po kaming pahinga. Pero mga minamahal, ang dami pong hadlang sa paglilingkod. Mga minamahal, pumutok ang pinatubo, nagkaroon po ng lahar, mga minamahal. Alam po niyo yung ginagawa po namin, di ba nasira yung Abacan Bridge? Tinatawid po namin yan, kapatid. Mainit-init pa po yung lahar. Alisin lang po namin yung aming pong mga sapatos upang makadalo lang sa gawain ng Panginoon. Bakit? Bakit po namin ginagawa yon? Bakit pumupunta pa kami sa San Fernando? Meron namang gawain dito sa Mabalacat. Mga minamahal kong kapatid, kahit po iba't iba yung gawain, dito po, sa gawain ito, mga minamahal, amin pong nasumpungan ang tunay na Diyos, na kung saan ang aming Diyos na nakilala, siya'y nagpapago ng buhay ng tao, ang mga lumpoy lumalakad, ang mga may kanser, mga minamahal ay pinapagaling, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pipi nakapagsalita, yan po ang Diyos na aming nakilala, Diyos na buhay! Kaya sinong hindi maglilingkod sa Diyos? Amen. Sino po ang hindi maglilingkod sa Diyos? Mga minamahal kong kapatid, buksan po natin ang ating pong banal na kasulatan dito po sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 6. Ating pong bulay-bulayan, mga minamahal, ito pong mga talatang ito, upang ating po itong lubusang maunawaan. Ito po'y mahaba-haba. Yung buong Book of Acts chapter 10, buong chapter. Kung may Bible po kayo sa inyong bahay, basahin po ninyo ito.
Kung wala naman po kayong Bible, makinig po kayo, kapatid. O kaya mas mainam, isulat po ninyo yung pong mga talata natin po pinag-uusapan. Para po pagdating po sa bahay, meron po kayong cellphone, i-google lang po ninyo, makikita po ninyo yung pong mga verses. Kung wala po kayong apps na Bible, nasa Google lang po, mga minamahal, makikita po ninyo. Pero dito po muna, babasahin po natin, ito pong himay-himayin po natin itong mga talatang ito sa mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 6 po muna tayo. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan, tingnan po niya, matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain, nagkaroon po ng pangitain ito si Cornelio, nang may oras na ikasyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang sa isang alaala sa harapan ng Diyos. 5. At kayo'y magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa isa na Simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Stop po muna tayo ito sa versikulo 6. Pero pag-aaralan natin ito ng buo. Mga minamahal kong kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito po ay aking pong binigyan ng pamagat na it's time to break the barrier. Amen. It's time to break the barrier. Panahon na para wasakin ang mga hadlang sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, dito po sa mga talata natin pong nabasa at gusto po natin pag-aralan, meron pong isang tao dito po sa Biblia na ang pangalan po niya ay Cornelio. Si Cornelio, siya po ay tinawag na centurion dahil siya po ay meron pong hawak na 100 soldiers. Ibig sabihin po noon kapatid, siya po ay militar. Si Cornelio. Siya po ay merong hawak ng malaking posisyon sa gobyerno dahil kaya tinawag po siyang centurion from the word century. Kapag sinabing century, 100 po yan. Di po ba? So siya po ay merong hawak na 100 men. At siya po mga minamahal ay dinescribe po ng Biblia na si Cornelius, siya po ay masipag sa kabanalan. Siya po ay may kabanalan. Amen. Siya po ay palagi siguro pumupunta sa mga bahay-sambahan o kaya naman siya po ay talagang sabi nga sa Biblia matatakutin sa Diyos. Amen. Siya po ay matatakutin sa Diyos. Meron po siyang takot sa Diyos. Ibig sabihin, kapag sinabi may takot sa Diyos, kung meron pong gawain yan, kung 3 beses ang gawin sa isang linggo, wala po siyang absent. Dahil siya po ay natatakot sa Diyos. Kasi po, ang ating pong pagparito, kapatid, hindi po tayo sumasampa sa tao. Amen. Hindi po tayo naparito upang makita mo si Brother Noel. Amen. Hindi po tayo naparito upang makita mo yung crush mo. Amen. Kaya po kapag wala po yung crush mo, habang nagpupuri ka, wala ka sa sarili mo. Hallelujah, hallelujah. Ba't wala pa? Tinitingnan yung gate, ba't wala pa? Si Cornelio po, mga minamahal, siya po ay matatakutin sa Diyos.
Siya po'y dumadalo marahil ng 3 beses sa isang linggo. Bawat service, bawat misa siguro. Baka nandun po si Cornelio. At ang sabi po dito, siya po'y naglilimos sa maraming tao. Naglilimos po siya. Mayaman po siya. Ibig sabihin, may pera po siya. Kasi naglilimos po siya sa maraming tao. Siya po isang philanthropist. Siya po isang philanthropo. Amen. Kagaya po siguro ng yumaong si Anthony D. Kilala po niyo si Anthony D. Kilala po ninyo, Brother Esmer. Marahil o kaya yung pinakamayaman dito sa Mabalacat na naglilimos po siya, kapatid. At ang ano pa po, laging nananalangin sa Diyos itong si Cornelio. Palaging nananalangin, ibig sabihin prayerful itong si Cornelio. Pero kapatid ko, despite all this character of Cornelius, mga minamahal, bakit nagkaroon po siya ng pangitain? Alam po niyo si Cornelio, hindi pa po siya yung tunay na Kristiyano. Siya po ay grupong Romano o grupong Italiano, kapatid. Subalit, kahit hindi po siya lubusan na tinatawag na kasama yung mga Hudyo, kapatid, pero siya po'y mapanalangin. Siya po'y palaging nanalangin. Sabi ko nga po sa inyo kanina, palaging nanalangin, may takot sa Diyos, palaging nagbibigay sa mga dukha. Yan po ang ugali po ni Cornelio. Kaya po mga isang gabi o isang araw, kapatid, nung sinasabi po yung 9th hour, ibig sabihin po, 3:00 po yun ng hapon, kasi sa Jewish clock, kapatid, yung pong ikasya na sinasabi ng Biblia, yung po ay 3:00 po ng hapon. Praise the Lord. Alam po ninyo, nagkaroon po ng pangitain itong si Cornelio. At sa ating pong nabasa ang minamahal, na siya po ay nagpakita ang isang anghel sa kanya pong pagkabigla, tinawag po pong Panginoon yung anghel sa kanyang pagkabigla. Ngayon po, anong sabi po ng anghel? Cornelius, ang iyong mga gawang mabubuti ay pumailan lang sa harapan ng Diyos. Dahil po, siya po'y matatakutin, siya po'y matulungin, siya po'y prayerful, lahat po, di ba, napasabi ko na po kanina. Yan po ang ugaling Cornelius. Kaya sabi po ng anghel, kapatid, ang iyong mga mabubuting gawa, yon ay pumiilan lang sa harapan ng Panginoon at nakita ang mga bagay na yon. Ibig sabihin, kapatid, tayo po, Kristiyano ka man o hindi ka man Kristiyano, masasamang bagay man o mabubuting bagay, yan po ay hindi po nakalingid sa harapan ng Panginoon at sa Panginoon ng Diyos. Yan pong lahat ay nakikita ng Panginoon. Nagbigay ka sa gawain ng Panginoon, nakita ng Panginoon yon. Amen. Hindi ka man nakapagbigay po ngayon, subalit kapatid, tamad na ka na dumalo sa gawain ng Panginoon. Pero pinilit mo na ikaw ay pumarito, yan ay nakita ng Panginoon. At balang araw, mga minamahal, kung tayo po ay hindi po manghihibago sa paggawa ng mabuti, ang sabi ng Panginoon, ang Diyos, mga minamahal, ikaw ay aani ng buhay na walang hanggan kung hindi ka maghihibago. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil ang sabi ka po, mga minamahal, ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 7, if you walk in the light as He is in the light, ye have fellowship like this. Pagkagaya po nito, ye have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ibig sabihin, kapatid, may pakinabang pala. Kapag ikaw ay narito, ikaw ay seryoso, kapag nagpupuri na po ang choir, tumutulo po, mga minamahal, ang iyong pong luha sa kagalakan sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yan po ay isang pagpapala na galing sa Diyos. Amen. Dahil ang sabi po ng Biblia, if you walk in the light as He's in the light, ye have fellowship one with another, and the blood, ibig sabihin, ang dugo ng Panginoon, the moment na ikaw ay narito, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, ang dugo ng Panginoon ay nililinis ang ating mga kasalanan, kapatid. Hindi mo maiwasan sa loob ng isang linggo.
ngayon, linggo, narito po tayo. Lunes, bukas, Martes, Biyernes, Sabado. Hindi mo maiwasan, ikaw ay magkasala. Kaya po mga minamahal, kinakailangan ikaw ay dumalo sa araw po ng linggo. Kapag ikaw ay dumalo, maramdaman mo ang proseso ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, napatawad ka na ng Panginoon! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Yan po ang kahalagaan po ng pagsamba. Itong si Cornelio, kapatid, tuloy ang ating pag-aaral. Ang sabi ng anghel, Cornelio, ang lahat ng iyong ginagawa ay pumailan lang sa paningin ng Diyos at nakita ang iyong mga ginagawa. Ang gawin mo, kumuha ka ng mga mensahero mo. Ipagtanong mo itong si Simon Pedro at ikaw at sabihin sa kanya na siya ay pumunta sa iyong bahay. Yan po mga minamahal ang utos kay Cornelio. At the same mga minamahal, chapter, kung atin pong itutuloy ang basa, pag-aaral na po natin ngayon, itong si Pedro, na habang sila po mga minamahal ay naglalakbay, inahanap ang bahay po ni Pedro, dito po sa verse 9 up to 13, ito naman po ang sinasabi, nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan ni Pedro, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. At siya'y nagutom at nagnais kumain, datapwat samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. Ayan po, nawalan po ng diwa itong si Pedro. Ibig sabihin, nawala sa kanyang sarili. Nagkaroon din po siya ng vision, kagaya po ni Cornelio. Si Cornelio po, nagkaroon po ng pangitain. Hindi po ba? Amen? Si Pedro po dito, nawalan din po siya ng diwa. At nagkaroon po siya ng pangitain. Sabi po dito, at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop at may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagkatapos po na magkaroon ng pangitain itong si Cornelio, si Pedro naman po ang nagkaroon po ng pangitain o ng tinatawag na vision. Ngayon po mga minamahal, sa vision po ni Pedro, siya po'y nakakita ng isang kumot na bumababa. At nakakita po siya ng mga hayop na 4 ang paa at ang mga hayop na gumagapang. Ibig sabihin, no po kasi yung mga ceremonial law po ng mga Hudyo, ito po'y marumi. Kaya ang sabi po mga minamahal, kainin mo yan. Nangusap ang Panginoon kay Pedro. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ko pwedeng kainin yan. Dahil yan ay marumi. Maruming mga hayop yan. Sumagot ang Panginoon, ang sabi niya, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ilagay at sabihin ito ay marumi. Ibig sabihin kapatid, sa ngayon may nananampalataya, maging yung literal na hayop, hindi po kumakain ng baboy, meron po ganyan. Hindi ko na sasabihin po, hindi po kumakain ng baboy, dahil marumi daw po, basta yung kuko, bangal na kuko, hindi po kumakain. Pero sabi po ng Biblia, minamahal, pwede na po natin kainin lahat yan,
Dahil yan po ay nilinis na po ng Diyos. Yan po ay sa secular world. Pero when it comes to spiritual, mga minamahal, ang tinutukoy po ng Panginoon dito kay Pedro na huwag tayong magtatangi ng tao. Amen. Maging ikaw ay makasalanan, ay kinakailangan po, kapatid, na sila po yung pakitunguhan dahil ikaw ang gagamitin ng Diyos sa mga tinatawag na hentil o hindi pa nakakilala sa Diyos. Huwag kang magtatangi ng tao. Yan ang gustong ipaunawa sa kanya ng Panginoon kay Pedro. Kaya po mga minamahal, noong di pong oras na yon, dumating na po ang mga mensahero po ni Cornelius. At eksakto naman, sinabi rin ng Panginoon kay Pedro na lumabas ka at nandiyan na, may mga tao sa labas. Yun na po. Pinatuloy po ni Pedro ang mga tao na intusan po ni Cornelius na upang upang tumungo sa bahay po ni Pedro. At sinaysay po nila kung ano ang purpose nila, kung bakit sila naroon. Tingnan po ninyo mga minamahal. God sets an appointment between these two persons. Between Cornelius and Peter. Nag-set po ng appointment ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, ang Panginoon ang siyang gumagawa, ang kumikilos. Maging kami po, kapag kayo po ay amin pong nai-invite, yan po ay kalooban ng Diyos. Kapag sinabi ko kay Brother Esmer, dumalo ka sa gawain ng Panginoon, yan po ay kalooban ng Diyos. At si Brother Esmer, siya po mga minamahal, ay makikinig sa sinabi ko. Dahil yan po ay kalooban ng Diyos. Amen. Kaya po mga minamahal, ano pong gusto ko pong iparating dito sa inyo? Ang gusto ko pong iparating dito sa inyo, sa ating pong pinag-uusapan ito, tayo po na mga Kristiyano ay ginagamit ng Panginoon. Tayo po mga minamahal, bilang isang Kristiyano at mananampalataya sa Diyos, tayo pong gagamitin upang i-share ang mga kabutihan ng Panginoon sa lahat po ng ating pong mga kaibigan. At huwag kang mag-alala. Baka ikaw ay matatakot. Halimbawa, Brother Noel, natatakot ako, baka hindi man dumalo. Huwag kang matakot dyan. Basta ang importante, i-share mo ang kabutihan ng Panginoon. At ang Diyos, mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, pagkatapos mong magawa ang mga bagay na yan, ang Panginoon ang siyang magbubukas ng unawa kung sino man ang inyong na-share. Salamat sa Diyos! Tayo pong lahat ay narito sa aming pong pagsishare ng mga salita ng Panginoon. Binuksan po ang inyong pong mga unawa. Kaya kayo'y narito, nagpupuri sa Panginoon! Yan po'y kalooban ng Diyos. Hindi po kalooban ng tao. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi nga po ng verse 34 ng ating pong pinag-aaralan sa chapter 10, ang Diyos ay hindi po nagtatangi ng tao. Praise the Lord. Mga minamahal kong kapatid, pakinggan po niyo ito. Ito po ang pinakamahalaga. Bakit si Cornelio, sa kabila nang siya po ay masipag sa kabanalan, bagamat siya po ay matatakutin sa Diyos, bagamat siya ay naglilimos sa mga maraming tao, bagamat laging nananalangin sa Diyos, bakit nangusap sa kanyang Panginoon? Kasi po, mayroon pong kulang. Praise the Lord. Mayroon pong kulang. Hindi po sapat sa pamantayan ng Panginoon ang mga ginagawa mong yaon. Ikaw man ay matutulungin, kahit ubusin mo ang kayamanan mo, ibigay mo sa mga dukha, ikaw ay palaging nananalangin, nagpatayo ng malaking katedral, at binigay mo ang lahat ng iyong tinatangkilik, hindi pa rin sapat yun, kapatid. Ano po ang kulang kay Cornelio? Basahin po natin, kapatid. Ito po
ang kulang kay Cornelio? Bakit siya tinawag ng Panginoon? Dito po mga minamahal, sa huling talata po ng Acts chapter 10, dito po sa verse 48, ito po ang dahilan, kapatid. Pakinggan po ninyo po ito. Ito po ang dahilan. Bakit nangusap ang Panginoon kay Cornelius? Ito pong dahilan. At inutusan niya sila, dito po sa 47, para kumpleto. Mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. At inutusan nga sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo nang magkagayoy kanilang ipinamihik sa nila na matirang mga ilang araw. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang kulang, kapatid. Ito ang kulang. O sabihin muna natin sa ibang relihiyon, yung ating pong dambuhan ng relihiyon, tumutulong ka ron, ginagawa mo lahat, matulungin ka, nagbibigay ka palagi ng tinatawag na yung pantry, community pantry, ginagawa mo po yon. Lahat po, nagbibigay ka ng ayuda, hindi pa rin sapat yun, kapatid, upang magtamo ka ng buhay na walang hanggan. At hindi pa rin po sapat, dito po sa pulutong na ito, minamahal, sa grupong ito, na kayo po ngayon ay nakakilala sa Panginoon, at dumadalo kayo at nananalangin palagi sa Diyos at nagbibigay kayo ng inyong tithes, hindi pa rin po sapat yun. Meron pong kulang. Ano po ang kulang? Kagaya po mga minamahal, itong si Cornelius, kaya pala nag-usap ang Panginoon kay Cornelius, may kulang. Bagamat ginagawa ni Cornelius bagay na yun, hindi pa po siya nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yun po ang kulang, kapatid. Lahat po ng hindi pa po nabautismuhan rito, pakitaas po ang kamay. Amen. Mga minamahal kong kapatid, napakahalaga po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Kaya po palagi ko pong sinasabi po ito, bakit po? Tinanggap na po ninyo ang Panginoon sa inyo pong mga labi. Tinanggap po ninyo, Lord, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. But when it comes to baptism of the water, ayaw mong magpabautismo. Bakit? Ibig sabihin, hindi mo pa lubusang tinatanggap ang ating Panginoon. Ano po ba ang pribilehiyo? Ano po ba? Bakit pinangangaral na kinakailangan mabautismuhan po kayo? Dito po sa Acts chapter 2, verse 37 hanggang 38, ito po ang ating mababasa, minamahal. Praise the Lord. Acts chapter 2, verse 37 up to 38. Ang sabi po dito, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong aming gagawin? Sumagot po mga naman. At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Para sa ano po? Para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang kulang, minamahal. Alam po niyo, nung sumigaw itong si Pedro, sila po ay nabaptize po ng Holy Spirit. Doon po sa tinatawag na upper room. Ibig sabihin, talaga puspos po siya ng Santong Espiritu. Ngayon po mga minamahal ang mga yabalon nandoon na napuspos ng Espiritu Santo, sila po ay nag-speak in tongues. Nagsalita sila ng mga iba't ibang klaseng wika, mga minamahal. At ngayon po, nangaral itong si Pedro na may katapangan. Ipinangaral at sinabi sa kanila na kinakailangan dahil pinatayin nila, nagkipagkaisa sila sa upang mabayubay ang ating Panginoon, nagpasan ng krus. Parang ikinatuwa pa nilang bagay na yon. I-deny nila ang Panginoon na kanilang nakilala. Ang sabi ni Pedro, mga minamahal, kinakailangan sila yung magsisi. Dahil nagtanong ang mga tao noon. Alam po niyo kung ilan ang nagtanong doon? More than 3,000. 3,000 po. Kaya po ako sumisigaw,
Kasi ilan lang po tayo, pero kinakailangan sumigaw po. Naka-mic po ako nun. Imagine, kahit si Pedro, sumisigaw po siya nun. Marami si Pedro, yung kanyang ugat dito, baka ganun kalaki na dahil wala nang pong microphone nun eh. Palagay mo, Brother Asme, meron na bang microphone nun? Wala pa. Amen, wala pa. Kaya sumisigaw itong si Pedro. Imagine, 3,000 yung... Imagine mo, baka hindi man po kakasya sa mini resort ni Brother Arnel yung 3,000 po rito. Sumigaw po siya dahil nagtanong ang mga tao, kapatid na Pedro, ano ang aming gagawin upang kami magkaroon ng kaligtasan? Sumagot itong si Pedro, ang sabi po niya, repent! Magsisi kayo, ang sabi niya, and be baptized every one of you in the name of Jesus for the remission of your sins. Amen! Everybody say, praise the Lord! Yan po mga minamahalang, kulang pa po sa atin. Yung pong iba rito na hindi pa po nabautismuhan, pagkatapos po ninyong tanggapin ang ating mahal na Panginoon, kinakailangan kayo po'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, lahat ng sumampalataya at babautismuhan ay maliligtas at lalakip ang mga tandang ito sa mga magsimpalataya. Ang sabi po, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisikaling. Praise the Lord! Ibig sabihin, mayroon kang kapangyarihan. Subukan mo ngayon, kapatid. Pagkatapos mo ng magpabautismo, subukan mo. Kung ikaw ay nasa aya, sumasakit ang iyong ulo, kung may karamdaman ang iyong labuan sa bahay, subukin mo. Subukin ko nga. Kung totoong sinasabi ni Brother Noel, subukin mo, kapatid, sina-challenge kita. Dahil ang sabi po ng Biblia, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon at sila'y magsisagaling. Yan po ang mana ng Panginoon sa mga tao naglilingkod sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dito po, nasubukan na po namin. Ang aking mahal na kapatid, Sister Merly. Nasa po, Sister Merly? Nasa CR. Sister Merly po, yung nga pong aking pong kapatid. Ewan ko narinig po yung kanyang patutuo. Ang kanyang pong patutuo, ayaw na po niya dumalo sa gawain. Kasi tinatabad na po siya eh. Pero, mas, sabihin natin, parang sabay lang po kami nakakilala. Pero ginamit po ng Panginoon yung kanyang anak upang kami makakilala sa Diyos. After so many years, nagpahinga po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Alam po ninyo, gabi-gabi, binabangungot itong aking kapatid na ito. Binabangungot po siya. Mr. Merly, pwedeng pagkipatutuo mo sandali para sa kapakanan ng ating mga baguhan. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pakinggan po ninyo mga namahal. Praise the Lord po. Ito po sinasabi ni Brother Noel. 25 years po akong nawala sa mga Panginoon, pero napilitan po akong, pinipilit ako ng mahal na Panginoon eh. Kasi gabi-gabi hindi na ako nakakatulog, binabangungot po ako. Tapos po, yun nga po, may share po ni Brother Noel na bumalik na nandiyan na kumista nakakakita ako ng apoy sa aking panaginip. Yung impyerno po ba? Tapos yung pinapakita ng mga na Panginoon, yung pagdating niya, yung dadagitin ng mga buhay na sumasabas sa kanya. Saka, yun nga po, nung na-share ni Brother Noel, yung inumpisa natin, kung hindi natin ipagpapatuloy, baliwala yan, sabi po niya. Amen. So, nakapag-isip po ako, mahal na Panginoon, sabi ko, 25 years na akong nawala sa iyong gawain. Dati po kasi, nung nakakilala kami, talagang yung pong anak kong panganay, yung pong ginamit ng mahal na Panginoon. Nakarating po kami sa Amoranto. Nandyan po, tapos, yun nga po, simulan tanggapin namin ang mahal na Panginoon. Nagkaroon po kami ng peace of mind. Saka, nung senior po huli ni Brother Noel, yun nga po, naisipan ko na, time na siguro, Lord, para bumalik na ako sa iyo. Matagal ako nagpahinga. Yun nga po, simula po nung bumalik ako sa mahal na Panginoon,
yung binabangungot ako gabi-gabi, nawala po yun. Praise the Lord! Lalo na po pag baka po nakikita nyo, online ako pag gabi. Online po ako sa mahal na Panginoon kasi yung mga praises songs niya po pinapatugtog ko. Tapos, nandiyan po talaga yung body spirit pag gising ko. Meron pong batang maliit na nakatingin po sa akin pero hindi makalapit. Hindi niya po ako mag-alala dahil alam po nila na ang mahal na Panginoon ang nagbabantay sa akin. Amen. Ganito na lang po. Lahat ng kapulil, pasalamatan sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Tingnan po ninyo mga minamahal, ang Diyos ang siyang gumagawa ng paraan. Praise God. Ang Diyos, kaya po mga minamahal, paglikuran po natin ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na ma-display sa atin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan po ninyo kapatid, 25 years na hindi na po dumadalo sa gawain ng ating Panginoon. Kaya po nagtataka po, binabangungot po siya gabi-gabi. Nakakita po siya ng apoy sa kanyang panaginip. Yun po ang impyerno mga minamahal. Kaya po, nung siya po'y dumalo po rito, na nung balik sa Panginoon, ngayon po, payapa na po siyang nakakatulog. Wala na po yung ganun. Amen. Ang Diyos po ang siyang gumagawa. Bakit po? Dahil po mga minamahal, ang ating pinagliliko ng Diyos, hindi po ito tao mga minamahal. Hindi po siya hayop. Pagkus ang ating pinaglilikuran, siya po ang God Creator, ang ating pong Creator. Walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang ating pinaglilikuran. Yun po ang ating Diyos na nakilala. Kaya po mga minamahal, hindi ko po ikinakahiya na ipangaral ang salita ng Diyos. Brother Noel, naging SK Federation President ka, naging kapitan ka, naging konsihal ka, naging vice mayor ka. Hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo? No! Mga minamahal, hindi ko po ikinahiya ang Ebanghelyo ng Diyos. Dahil ang sabi nga po ni Pablo, for I am not ashamed in the gospel of Christ, for it is the power unto God, unto salvation. Ito ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo po'y mga ligtas. Itong salita ng Panginoon. Kaya mga minamahal, kapag dumarating po ang mga nagsusulisit sa akin, kilala po ni kapatid na Esmerto, yung mga Northern Bakal, minamahal, yung walang pangunama, hindi po pwedeng umalis sa aking pamamahay na hindi ko ma-share sa kanila ang gospel ng Panginoon. Bakit po? Dahil dito po mga minamahal, ito ang kapangyarihan ng Diyos upang lahat ng sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya minamahal, salamat sa Diyos. Ewan ko, baka pag-usapan po namin ng ating mahal na pastor. Kahit hindi po tapos yung church, plano po namin, plano ko po, ewan ko lang. Siyempre, kukonsulta ko po sa ating pastor. Siya po ang magdidesisyon nito o ang council ang magdidesisyon. Kasi po, kahit hindi pa po tapos, hindi po siya nakapalatada, wala po siyang flooring, pero tag-ulan na po. Kailangan siguro lilipat na po tayo doon. Sino pong gustong makita na po yung church sa sumabas sa Panginoon doon? Masabi praise the Lord. Pero inaamin ko po, mas presko po rito. Bakit? Kasi maraming halaman po rito. Eh doon, siyempre, wala pang halaman. Tapos, siyempre, wala pa tayong aircon. Kasi, hindi pa po talaga tapos. At, in the first place, wala pa po tayong pambili ng aircon. Kaya, tiyaga muna po sa electric fan, o kaya sa pay-pay-pay-pay, tiyaga muna. Ang importante, mga minamahal, tayo po'y malaya na makakasamba, magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At malaki-laki po ang pinagawa po natin doon na sa habag ng Panginoon. Ini-imagine ko nga, parang nananaginip lang po tayo. Sabi nga ng pastor, ng ating beloved pastor, parang nananaginip tayo, Brother Noel. Ang laki ng ating pinatayo. At ngayon talagang nakatayo na at may bubong na. Hindi mga puro, hindi pa talaga naka-finish. Ang importante, pwede na po tayo ron. Kahit dito kasi nasa lupa lang tayo eh. Amen. Eh doon, kahit sa lupa lang, okay na. Okay na po ba yun? Amen. Everybody say praise the Lord.
Pero yung mga naman, pag-uusapan po namin ng ating beloved pastor at ng council kung tayo po makakalipat na po. Kasi 2 days po nagtrabaho si Brother Alban, Lord to God lang po. Hindi po binabayaran mga kapatid na ito. Pinlaster na po niya yung sa harapan po ng yung sa likod ng pulpito. Ayan, ito po yung rostrum, no? Yung sa likod. Ayan. 2 days po na ginawa po yon at tapos na po. Kaya pintura na lang, pintura. Tapos yung pangalan po ng ating pong church, yun na lang pong kulang doon. At noong pong isang araw, wala po tayong pabili ng buhangin. So sabi ko, for the meantime, magbukay muna tayo dyan. May buhangin dyan. Sabi ko, yun po nang gagawin natin. Ngayon, tinatakpan na po natin yung hukay na yon para mapatag na po siya. At pwede na talagang magamit bilang bahay-sambahan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yun po mga minamahal, sa Panginoon at yan na po marahil at magtatapos ang ating pong pinag-aaralan. Nakita po ninyo, kapatid, sino pong nakaunawa sa ating pong pinag-aaralan magsabi, praise the Lord. Hindi po sapat na ikaw ay prayerful. Hindi po sapat na ikaw ay matulungin. Dahil si Cornelio po, siya po ay grupong Italiano. Hindi po siya born-again Christian. Pero siya naniniwala sa mga born-again Christian kasi nakikita po niya yung grupo po ni Apostol Pedro, naniniwala po siya. Pero siya po ay nasa ibang relihiyon. Nasa ibang relihiyon po siya. Pero siya po ay matulungin. Siya po ay palaging nanalangin. Siya po ay palaging naglilimos. Siya po ay palaging nagpapasting. Siguro kapatid, lahat po ay ginagawa po ni Cornelius. Pero sabi nga po ng Biblia, hindi po sapat yun. Kaya po nagkaroon po ng vision ng usap sa kanyang Panginoon na makipagkita kay Pedro. At ang ginawa po ni Pedro, isa lamang po, binautismuhan po siya sa pangalan ni Jesucristo sa tubig. Yun po, mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya mahalaga po sa amin ang bautismo. Dito po kasi, after po ng baptism, mga lumpo, kapatid, mga lumpo, mga bedridden na po, pagkatapos po ng water baptism, dahil siya po ay napatawad. Dahil sabi kasi, ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. Karamdaman. Kaya nagkakaroon ka ng karamdaman dahil sa ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Kahit anong gawin mong pagsisisi, kapag hindi ka pa nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi ka lubusang mapapatawad. Dahil sabi ng Biblia, mapapatawad ka lamang kapag ikaw ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Alam po ninyo, nabautismo po ako 2 beses. Nabautismo po ako una, doon po sa church na dinadalo ko po sa Angeles. Binautismo po ako, Noel Castro, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tapos nilubog po ako. Walang power. Bakit? Ano bang pangalan ng Ama? Oh, sabi niya, in the name, hindi sinabing in the name, singular lang, in the name of the Father. Anong pangalan ng Ama? And of the Son. Anong pangalan ng Son? And of the Holy Spirit. Mga minamahal, nung inutusan ng Panginoon, itong si Peter, hindi nagkamali si Pedro. Kasi po, bakit? Nung nagbautismo si Peter, I baptize you, sabi, Susan, I baptize you in the name of Jesus for the remission of your sins. Para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yun po, kapatid. Amen. Kaya binautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam po ninyo, mga lumpo, yung nanay ko po, alos, sabi ng doktor, ibigay ninyo lahat ang gusto ng nanay ninyo. Kasi po, alos araw-araw nasa ospital po kami. Talagang, andyan po ang aking kapatid, Sister Merly. Ang aking asawa, Sister Marisa. Witness po yan, Sister Marisa. Palaging nagkakasakit tong aking ina. Pero siya po'y makakilala sa Panginoon, nabautismo po sa tubig sa pagahon po niya, alam po ninyo, dati-rati isang balding tubig lang po, hindi po mabuhat.
Pero siya po'y makakilala sa Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pagkahon po niya, mga minamahal sa tubig, siya na po'y bagong nilalang at binigyan na po siya ng power ng Panginoon. Pinagaling po siya ng Panginoon. Nung siya po'y nagpupuri, dahil pa po siguro si Haring David, kapag nagpuri ng aking ina, siya po'y lumuluntad, lumuksuso sa katuwaan, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan po mga minamahal. Yun po ang siyang bunga kapag ikaw ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Umawi po tayo sa Panginoon. Yung po mga ushers and ushers, basically assist our visitors to please come forward and tagapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lumipas na makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Sargas dito po sa kanya. Kailan pa kaya paglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyong buhay, kailan kita hanihan? Kung wala ng pagkakataon, pag-uwi na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mga minamahal ko kapatid, ang sabi po ng Biblia, ang araw na ito ang siyang araw po ng inyong kaligtasan. Hindi po bukas, hindi po mamaya, bagkus ito ang araw ng inyong kaligtasan. Ang sabi po ng awitin, mga minaman natin pong inawit, kailan pa maglilingkod sa Diyos? Habang hindi pa lumilipas ang panahon, habang hindi pa lumilipas, habang ikaw ay malakas pa, ikaw ay maglingkod na sa Panginoon, kapatid. Hindi po natin alam ang araw po ng bukas. Hindi po natin alam, mamaya kukunin ka ng Panginoon. Hindi po natin alam. Hindi po natin alam, mamaya darating na ang Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ang siyang oras ng inyong kaligtasan. At hindi po bukas, hindi po sa susunod na linggo, bakos ngayon, mga minamahal, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya po minamatanggapin po ninyo taos puso ang ating mahal na Panginoon. Taos po ninyo ang inyong pumang kamay bilang pagsuko sa ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gawin po ninyo kapatid, sumunod po kayo sa panalangin ko po. Sumunod po kayo bilang pagsunod mga minamahal at panalangin sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa ipong mga salita na aking narinig. Mahal na Panginoon, napakalaga pala na ikaw ay aming dapat tanggapin bilang Diyos at Hari ng aming buhay.
At napakalaga rin pala na ikaw ay aming tanggapin sa bautismo sa tubig sa iyong pangalan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. At iligtas mo rin po ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos na makapangyari sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang ito na lumapit at tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw siyang patuloy na kumilos sa kanila pong buhay. Patuloy mo pong ipaunawa, mahal na Panginoon, ang pong mga salitang ito na kanilang narinig. Lord, pagpalay mo po sila. Nawa, mahal na Panginoon, hindi po ito ang huli na kanilang pagparito. Bakos ito pala ang kanilang simula na kanilang paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, ikaw pong siyang maghari sa kanila pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Ang minamahal, makakabalik po kayo sa ipong mga upuan.